Wala po si Lola rito. Hindi pa po kasi siya umuwi. Wala pong gagamot sa kasama niyo. Iha, nangingitim ng asawa ko. Naengkanto yata siya. Tulungan mo kami. Hindi ko na alam kung saan kami lalapit ngayon. Ang lola mo lang ang natitirang magaling na albularya rito sa Sitio Pangil. Wala na rin kaming kilala ng mga albularyo. Kahit sa karatig bayan natin. Kagabi pa masama ang pakiramdam niya at mas lalong lumala ngayon. Tingnan mo, nahihirapan na siyang huminga. Parang awa mo na, Iha. Baka pwedeng ikaw na lang ang gumamot sa asawa ko. Taga rito po ba kayo? Hindi ko po kasi kayo namumukaan. Oo naman. Bihira lang talaga kaming lumabas ng asawa ko. Kung madalas man, tuwing gabi. Sige na, Iha. Pagalingin mo ang asawa ko. Pero, hindi po ako marunong manggamot eh. Hindi ko po kayang pagalingin ang sakit na bigay ng engkanto. Takot nga po ako sa mumo. Hindi po ako albularya. Hindi po ako kasing galing ng Lola Placida ko. Hintayin na lang po natin ang pagdating niya. Nangunguha lang naman po siya ng mga halamang gamot dun sa parang. Ay, ganun ba? Ay kung ganun, maigi pang bantayan mo muna ang asawa ko. Susunduin ko lang ang lola mo sa kaparangan. Kaagad na tumakbo ang babae upang sunduin ang matandang albularyang si Placida. Habang ang asawa naman nito na may sakit ay naiwan sa munting kubo kasama si Rebecca. Nang mga sandaling yun, magkahalong takot at bagabag ang namamayaning emosyon sa kabuuang sistema ng bata. Hindi niya batid kung ano ang kanyang gagawin. Gayong harapan at malapitan niyang nasasaksihan ang pag-aagaw buhay ng pasyente ng kanyang lola. Ano kaya ang pwede kong gawin? Nahihirapan na siya. Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Ayokong mag-aya siya sa nangyari sa nanay at tatay ko. Ayokong may mamatay na naman sa harapan ko. Ayoko! Paikot-ikot si Rebecca sa loob ng bahay. Iniwasan niyang huwag tingnan ang nag-aagaw buhay na lalaki. Tinakpan niya ng kanyang tenga upang hindi niya maulinigan ang daing ng lalaki na tila ba nananaghoy sa kawalan. Ngunit kahit anong pag-iwas man ang gawin ng batang si Rebecca, nagagawa pa rin tong idako ang kanyang mga tingin sa lalaking may malubhang sakit. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Baka sa tinig ng lalaki ang hirap na iniinda nito. Baka sa pamamalat niyang lalamunan at namamaos na tinig ang sakit na umaalipin sa kanya. Lumingalinga si Rebecca at humakbang pa siya paatras dahil gumagapang papalapit sa kanya ang lalaking nakalupagi sa sahig. Nakalahad ang mga palad ng pasyente at umaasang katatagpuin ng kamay ni Rebecca ang kanyang nakataas na brasong nanginginig. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi po ako manggagamot. Hindi ko po kaya. Natitakot po ako. Nagdadalawang isip man, ngunit tila ba may kung anong nagtutula kay Rebecca upang tanggapin ang nakalahad na kamay ng lalaki. Habang sapu-sapu ng bata ang batok ng lalaking pasyente, ay nanariwang muli sa kanyang alaala ang pagkamatay ng kanyang nanay at tatay. Namatay ang nanay at tatay niya dahil sa isang barang, dahil sa murang edad at kawalan ng dunong patungkol sa pagsugpo ng mga barang. Namatay ang mga magulang ni Rebecca sa mismong mga bisig niya. Isang hinihinalang batikang mambabarang kasi
ang bumiktima sa nanay at tatay ni Rebecca. Kaya maging ang albularyong lola ni Rebecca ay hindi naagapan ang pangyayaring yun. Hanggang sa ngayon ay nananatiling palaisipan sa kanila kung sino ang bumarang sa mga magulang ni Rebecca. Ngunit isa sa tinitingnan nilang dahilan ay ang negosyo ng pamilya ni Rebecca. Noong buhay pa kasi ang nanay at tatay nito. Sobrang lago ng bukiri nila at nag-uumapaw ang kalakal na ibinebenta nila sa merkado. Marahil at hindi malabong inggit ang pinag-ugatan ng lahat. Pero kahit ganun pa man, nananatiling mabuti pa rin si Rebecca at ang lola niyang si Placida. Patuloy nilang pinagsisilbihan ang kanilang mga kabaryo bilang mga mapagkakatiwalaang manggagamot. Yun kasi ang habilin ng kanyang namayapang lolo na namatay dahil sa pakikipagtunggalian sa isang aswang. Katulad ng kanyang lola Placida, dating albularyo rin kasi ang kanyang lolo. Hey naku, ano ba talagang gagawin ko? Bahala na nga. Aligagang saad ng bata, sabay baling sa lalaki. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayong gumaling. Sa ngalan po ng aking mga ninuno. Sa ngalan din po ni nanay at tatay. Maging ng aking lolo. Manong, tutulungan ko po kayong gumaling. Nagtungo si Rebecca sa munting altar ng kanyang lola Placida. Kumuha siya ng bangko upang magsilbi niyang tungtungan para maabot ang langis na naroon sa altar. Ginaya niya ang nakagawiang gawain ng kanyang lola. Inilapat niya sa lalaking may sakit ang kanyang mga natutunan. Habang ginagamot ni Rebecca ang lalaki, tila ba may sahimala ang bawat dampi ng palad ni Rebecca sa katawan nito. Hinilot niya ang lalaki at tumagal ng halos 1 oras ang panggagamot niya. Totoo ba ito? Gumagana yata. Mukhang gumagaling na siya. Hindi naglaon ay ganap nang gumaling ang lalaki. Nanumbalik ang dating kulay ng balat nito. Naibsan rin ang sakit ng katawan at hindi rin siya nakararamdam ng panginginig. Maayos rin naman ang kanyang paghinga. Maayos na rin ang nakahigang pasyente. Isang himala. Hindi ka panipaniwala. Paano mong nagawa yun? Hindi ko akalaing marunong ka rin pala manggamot. Ang bata-bata mo pa pero nagawa mo kong pagalingin. Maraming salamat, Iha. Utang ko sa iyo itong buhay ko ngayon. Buong akala ko'y mamamatay na ako. Mabuti na lang. Iniligtas mo ko sa pingit ang kamatayan. Maraming salamat. Hindi ko rin po alam, Manong. Pero masaya ako na gumaling na po kayo. Huwag mo pong iisipin na utang mo sa akin yung buhay na meron ka ngayon. Sa'yo lang naman po ang buhay mo. Pagmamay-ari mo po yan. Kaloob po yan ng Diyos sa inyo. Kaya alagaan mo po. Ay, ang swerte ng mga nakatira dito sa inyo sa Sitio Pangil. Pagdating sa pagkakaroon ng albularyo, bukod sa magaling na manggagamot, likas rin talaga sa inyong dalawa ng lola mo ang pagiging mabait. Hayaan mo, babawi ako sa susunod kung kailangan nyo ng tulong. Maraming salamat po. Pero sa ngayon, huwag po muna ninyong pilitin ang sarili ninyo na tumayo. Humiga na lang po muna kayo at magpahinga. Kukuha lang po muna ako ng unan at saka kumot sa kwarto namin ni Lola. Tsaka kukuha na rin po ako ng halamang gamot sa labas na pwede niyo pong inumin para po mas lalo po kayong gumaling. Matapos ayusin ni Rebecca ang higaan ng lalaki, lumabas naman siya ng bahay upang pumitas ng mga halamang gamot. Paano ko kaya nagawa yun? Hindi ko akalain. Marunong na rin pala akong manggamot kaya ni Lola. Naku, ang saya-saya naman. Tsak na matutuwa sa akin si Lola
kapag nalaman niya yung nangyari. Habang naglalakad palabas ng bahay, tinitingnan-tingnan ni Rebecca ang mga guhit sa kanyang palad. Maging siya kasi hindi makapaniwala sa kanyang pambihirang nagawa. Matapos na makapitas ng mga halamang gamot, pumasok na uli si Rebecca sa loob ng bahay. Pinahiran niya ng langis ang halamang gamot, pagkatapos ay bahagya niya itong dinikdik at hinalo sa isang malinis na tubig na nakasilid sa isang botelya ng tanduay. Manong, inumin niyo po muna ito. Makabubuti po ito para sa mabilis at tuluyan niyo pong pagaling. Nakita ko pong ganito po yung ginagawa ni Lola sa mga nagpapagamot po sa kanya. Sige na po, inumin niyo na po yan. Ano ba yan? Alak yan, di ba? Sigurado ka bang gagaling ako dyan? Baka naman lalo akong mahilo niyan at malasing. Hindi po ito alak. Tubig lang po ang laman nito na may halong halamang gamot. Hindi po ito nakalalasing. Maniwala po kayo. Habang pinaiinom ni Rebecca ang lalaki, bigla na lamang siyang nagulat at napalingon sa pintuan. Bigla itong nagbukas. Pumasok sa pintuan ang isang matanda at isang babae. Lola, nariyan na po pala kayo. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Ay, Apo, anong ginawa mo sa kanya? Ay, Sus Maria Josep, anong iniinom ng asawa ko? Alak? Lola, uminahon lang po kayong dalawa. Hindi po ito alak. Halamang gamot po ito. Mahal, huwag ka na mag-alala sa akin. Magaling na ako. Nagawa akong gamutin itong batang albularyo. Ay, talaga ba mahal? Seryoso ka ba? Sigurado ka bang maayos na ang pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo ngayon? Oo, ayos ng pakiramdam ko. Medyo nagugutom lang. Makalipas ang ilang sandali ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat na ang mag-asawa bago sila tuluyang lumisan. Hindi makapaniwala si Lola Placida sa nangyari. Nang makaalis na ang mag-asawa, doon lamang pinag-usapan ng maglola ang patungkol sa pagpapagaling ni Rebecca sa lalaking may sakit. Kinausap ni Lola Placida nang masinsinan ang kanyang apo. Apo, papaano mo nagawa yun? Kailan pa kita pinayagang manggamot? At isa pa, kilala mo ba ang mag-asawang yun? Ngayon ko lang kasi sila nakita rito sa lugar natin. Hindi ko rin po kilala. Doon naman po sa panggagamot, kinaya ko lang po kung paano kayo manggamot, Lola. Lahat po ng napanood at natutunan ko po sa inyo, ginawa ko po kanina para lang po iligtas yung lalaki. Lola, pareho na po tayong marunong manggamot. Alam niyo po, kung nabubuhay lang po sana si Lolo ngayon, tsak, matutuwa po sa akin yun. Apo, hindi libagan ng panggagamot. Ito'y isang malaking gampanin na may kapalit na mabibigat na pagsubok. Layunin ng isang albularyo na gawing kampante ang mga tao sa kabila ng paghahasik ng mga mapangahas na elemento sa ating paligid. Mas lalo tayong gagambalain ng masasamang elemento sa paligid. Mas lalo tayong pag-iinitan ng mga nilalang ng dilim. Bata ka pa, ang dapat na ginagawa mo'y maglaro at mag-aral. Huwag mo muna akong sabayan sa gampaning ito. Ayokong mapahamak ka, kagaya ng nangyari sa lolo mo. Pinatay siya ng isang aswang. Kung mapanganib po ang pagiging albularyo, bakit patuloy pa rin po kayo sa panggagamot, Lola? Ayoko man, pero ito ang huling habilin ng lolo mo. Ayaw ng lolo mo na manatiling alipin ng mga nilalang ng dilim. Itong sitio Pangil.
kung titigil ako sa pagiging albularyo, tsak na marami na naman sa ating mga kasityo ang mabibiktima ng mga aswang o di kaya'y mga itim na mangkukulam. Ginagawa ko ito upang mapigilan ang pagdanak ng dugo rito sa lugar natin. Ibig ko ring mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lolo mo. Ganon din ang pagkamatay ng mga magulang mo. Gusto ng lolo mo na may isa sa atin ang magpatuloy sa kanyang gampanin bilang isang albularyo. Hindi naman pwedeng ikaw ang pumalit sa kanya. Bata ka pa, Apo. Pero Lola, kaya ko naman po. Hindi po ako natatakot sa mga nilalang ng dilim. Kahit bata pa po ako, kaya ko pong lumaban. Makinig ka sa akin, Apo. Iniisip ko lang kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ayoko mapahamak ka. Tayong dalawa na lang ang magkaramay. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Parang awa mo na. Huwag mo kong suwayin, Rebecca. Pero Lola, wala nang pero-pero. Kung ipagpipilitan mo pa rin ang kagustuhan mong yan, ipaampun talaga kita. Napayuko na lamang si Rebecca dahil sa sinabi ng kanyang lola. Malungkot ang kanyang mukha habang binabagtas niya ang daan papasok sa kanyang kwarto. Napailing na lamang si Lola Placida. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng matanda, pasimpleng bumangon si Rebecca sa higaan. Maingat siyang humakbang sa kwarto upang hindi siya matunugan ng kanyang lola. Kinuha ni Rebecca ang gasera, pagkatapos ay nagtungo sa munti nilang kusina. Hinawi niya ang sako na nagsisilbing kurtina sa kanilang lababo. Doon ay tumambad sa kanya ang isang antigong baul na lipos ng mga agiw at alikabok. sa wakas, nakita ko na rin ang baon ni Lolo. Lolo, patawarin mo sana ako sa aking gagawing pangingialam. Pasensya na po kung makulit akong bata. Gusto ko po talagang maging albularyo at matutunan pa po ang iba pang lihim na karunungan. Umihingi po ako ng pahintulot sa inyo. Bubuksan ko lang po itong baol. Hinihipan at pinagbag ni Rebecca ang alikabok na nakapatong sa baol. Pagkatapos ay maingat niya itong binuksan. Maya-maya pa'y agaw atensyon na kaagad kay Rebecca ang isang itim at hindi kalaki ang antigong libro. Sigurado na ako rito. Mababasa ko na mga dapat gawin para maging magaling akong albularyo. Kaagad na ibinulsan ni Rebecca ang libro. Kinuha niya rin ang kakaibang kwintas na naroon sa loob ng baol. Ang kwintas na yun ay merong kakaibang nakapalawit na trabungko. Isang makinang na bato na animoy hiyas na nagtataglay ng kakaibang hiwaga. Kinuha ni Rebecca iyon. Kinuha rin ni Rebecca ang panyo na noon ay tinali ng kanyang lolo sa ulo. Ibabalik na sana ni Rebecca ang baol sa ilalim ng banggira nang biglang lumiwanag ang isang bagay na nasa baol. Ano kaya yun? Mukhang may kakaibang bagay pa rito sa loob ng baol. Tingnan ko nga. Hinalwat ni Rebecca ang mga patong-patong na botelya na may iba't ibang klase ng langis. Nang mahalwat niya ang mga botelya, nakita niya ang isang simpleng tirador na yari lamang sa simpleng kahoy, ordinaryong lastiko, at ang katabi nito ay mga maliit na bilugang bato na nakabalot sa isang puting tela. Tila ba may bumubulong kay Rebecca na kunin ang tirador na yun. Laruan to ah. Gusto ko to. Akin na lang po to, Lolo ah. Kung naririnig mo man ako ngayon, akin na lang po yung tirador mo ah. Matapos niyon ay dagling ibinalik ni Rebecca ang baol sa ilalim ng banggira. Ang lahat ng kinuha niya sa baol ay itinago niya sa bahaging hindi kaagad makikita ng kanyang Lola Placida.
Hindi pwedeng makita ito ni Lola. Paniguradong pagagalitin ako nun. Inilagay ni Rebecca sa isang sako ang lahat ng gamit na kanyang nakuha sa baul. Pagkatapos ay maingat niyang itinago iyon sa ilalim ng higaan nila ng kanyang lola. Sa kabutihang palad nga ay hindi nagising si Lola Placida. Ngunit ng gabing yun, hindi mapalagay si Rebecca. Hindi siya makatulog ng maayos. Maya-maya ay nagigising siya. Kung kaya naman, napagpasyahan niya na lamang na bumangon na muna. Kinuha niya ang itim na libro na itinago niya roon sa ilalim ng kama. Bit-bit muli ang gasera. Nagtungo si Rebecca sa labas ng kwarto. Inilapag niya ang gasera sa papag. Kasunod niyon, inilapag niya rin ang libro. Saka siya dumapa. Sinimulan niyang basahin ang libro. Mabuti na lamang dahil likas kay Rebecca ang pagiging matalino, kaya naman naiintindihan niya ang kanyang mga binabasa. Sa pagkagat ng dilim, matay magiging mapagmatsyag. Pagkat mga nilalang ay maghahasik, magpapakabusog. Buhay ang bayat. Pagkabasa ni Rebecca sa nakakikilabot na linyang yun, biglang nag-iba ang timbla ng hangin sa kanyang paligid. Biglang namatay ang apoy sa gasera, kaya naman tiniklop uli ni Rebecca ang libro at mahigpit siyang napakapit dito. Anong nangyayari? Anong meron sa labas? Bakit nararamdaman kong may masamang elemento sa paligid ng aming bahay? Kahit naguguluhan, minabuti na rin ni Rebecca na humakbang palapit sa pintuan. Sumilip siya mula sa isang maliit na siwang upang alamin kung anong meron sa labas. Wala naman palang tao. Wala naman palang aswang. Pinaglalaroon lang ako ng isip ko. Akma na sanang bubuksan ni Rebecca ang pintuan nang bigla siyang pinigilan ni Lola Placida. Huwag mong bubuksan ang pinto. Nandyan sila sa tabi-tabi. Sinasabi ko na nga ba? Masyado kapag hilaw para pakiramdaman ang paligid. Hindi mo man lang nararamdaman ang bigat ng hangin. Ipapahamak mo pa ang sarili mo. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Rebecca sa kanyang katawan dahil sa gulat. Bigla kasi siyang hinawakan ng kanyang lola sa kanyang balikat. Lola, kinulit niyo naman po ako. Shh! Rebecca, huwag kang maingay. Maririnig ka nila. Tinakpan ng matanda ang bibig ng kanyang apo gamit ang kanyang palad. Itinuro niya rin ang bubungan kung saan naririnig ang sunod-sunod na yabag ng hinihinala nilang aswang. Naririyan na naman sila. Ikuha mo ko ng posporo at mga lumang damit. Kaagad na tinaliman ni Rebecca ang utos ng kanyang lola. Kumuha siya ng mga lumang damit at posporo. Agad niya yung inabot sa kanyang Lola Placida. Lola, eto na po yung hinihingi niyong damit at posporo. Maraming salamat. Diyan ka lang sa loob. Kahit ano man ang mangyari, huwag mong tangkaing lumabas kung ayaw mong mapahamak. Lola, bakit po? Ano pong gagawin mo? Basta, makinig ka na lang sa mga sinasabi ko. Huwag nang matigas ang ulo, Rebecca. Bit-bit ang lumang damit at posporo. Maging yaong gasera na walang apoy, matapang na lumabas ang matanda. Inipon nito ang mga lumang damit at ang gas naman na nagmumula sa gasera, ibinuhos niya sa kumpul ng mga damit. Pagkatapos ay sinilaban niya ang mga damit. Akma na sana siyang lulundagan ng isang aswang na nasa bubong. Ngunit dahil sa malakas ang siga, natakot ang aswang. Lumundag-lundag ang nilalang papalayo sa lugar na yun. Ang galing mo naman po, Lola.
nagawa mo pong itabo yung aswang. Ang galing-galing mo po talaga. May mga aswang talaga na takot sa apoy. Subalit huwag kang pakakampante kung apoy ang sandata mo. Dahil ang apoy ay pansamantalang sandata lamang na kung saan ay mabilis na nauupos at hindi rin lahat ng aswang ay takot sa apoy. May mga aswang na hindi natatakot dito. Kaya dapat ay meron kang sandata na pangreserba anumang oras o pagkakataon. Opo, Lola. Tatandaan ko po yan. Pero hindi ko sinasabi na pwede ka nang makipaglaban sa mga aswang. Hindi ko sinasabi na pinapayagan na kitang maging isang albularyo. Sinasabi ko lang sa'yo para malaman mo kung anong gagawin mo sa oras na malagay ka sa alanganin. Dali-daling ibinulsa ni Rebecca ang itim na libro sa takot na baka makita iyon ng kanyang lola. Nang mapansin nilang lumamlam na ang apoy sa labas, ay agad silang pumasok sa loob ng bahay at ikinandado ang kanilang pinto. Sige na, matulog ka na dahil maaga ka pang papasok bukas sa paaralan. Opo, Lola. Matutulog na po ako. Matapos ang insidente, kahit paano'y nagawa namang makatulog ng bata. Pagsapit ng umaga, maaga ngang gumising si Rebecca at isinilid sa kanyang bag ang lahat ng kanyang gamit na galing sa baul ng kanyang lolo. Balak niya kasing dalhin ang mga iyon sa lugar kung saan man siya mapunta. Sigurado mapapakinabangan ko ang mga bagay nito. Lalong-lalo na itong libreto. Kailangang dalhin ko ito. Sa eskwelahan ko nalang babasahin yung mga nakakubling karunungan sa librong ito. Galak na umalis si Rebecca at nagpaalam sa kanyang lola. Sa eskwelahan, imbis na ituon niya ang kanyang oras sa pag-aaral, iginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga kaalaman na nakasaad sa itim na aklat. Doon ay marami siyang naunawaan at naintindihan. Kagaya na lamang ng pagdarasal para buksan o buhayin ang isang mutya. Mga simbolo ng iba't ibang katangian ng aswang. Nabatid rin niya kung paano nga ba malalaman na aswang ang isang hayop. Pambihira pala ang kakayahan ng mga aswang. Kaya pala nilang magpalit ng iba't iba nilang anyo. Habang abala si Rebecca sa pagbabasa, bigla niyang nabalitaan na may isang estudyante sa paaralan na may sakit at mataas ang lagnat. Agad namang rumesponde si Rebecca. Hinilot niya lang ang estudyante na may sakit at kaagad naman itong gumaling. Namangha ang mga estudyante sa husay na ipinakita ni Rebecca sa panggagamot, maging ang iba pang mga guro. Ang pangyayari yun ay kaagad na kumalat at nakarating kay Lola Placida. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ka pwedeng sumunod sa yapak namin ng lolo mo. Masyado ka pang bata. Masyadong mapanganib. Tumulong lang naman po ako, Lola. Kawawa po kasi yung isang estudyante. Kahit na, hindi nga pwede. Gusto mo bang maulit yung nangyari kagabi? Lalapit at lalapit sa atin ang mga aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo napapaslang. Kalaban ang turing nila sa mga albularyo. Dahil kaming mga albularyo lang ang kumakalaban at nagtuturo ng mga pangontra para hindi magtagumpay ang kanilang pananalakay sa mga tao. Naiintindihan mo ba, Rebecca? Naiintindihan mo ba ako? Maaari kang mapahamak, Apo. Pero Lola, gusto ko po talagang maging albularyo. Papaano po kung ito talaga yung nakatadhana sa akin? Hindi niyo po ako pwedeng pigilan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa oras na may mabalitaan na naman ako, na may napagaling ka,
Wag na wag ka nang uuwi rito sa bahay. Maghanap ka na ng iba mong lola. Dahil nga tutol ang lola ni Rebecca, pinilit niyang ihinto ang kagustuhan niyang maging isang mahusay na albularya. Ngunit kahit anong pilit niya mang talikuran ang larangan na yun, paulit-ulit pa rin siyang nahahatak pabalik. Hindi niya magawang pigilan ang kanyang sarili. Isang hapon, habang abala si Rebecca na naglalakad pa uwi galing sa eskwelahan, ay ginabi siya sa daan. At sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng grupo ng mga residente na nagkakagulo. Naghihiyawan ang mga ito habang pinalilibutan nila ang isang malaking puno ng balete. Manong, ano kayang meron doon? Bakit po sila nagkakagulo? Naka, umuwi ka na sa inyo. May aswang daw roon. May aswang daw doon sa puno ng balete. Delikado ang nilalang na yun, lalo na sa mga katulad mo. Ang bata-bata mo pa pero nagpapagabi ka na rito sa labas. Umuwi ka na. Imbis na matakot ay mas lalo lamang ginanahan si Rebecca. Para bang nasa dugo niya ang hindi matakot sa mga aswang. Gusto kong alamin kung may aswang ba talaga ron. Hindi na ako natatakot sa mga aswang. Ibinaba ni Rebecca ang kanyang bag. Una niyang kinuha ang pulang panyo. Itinali niya iyon sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinuot niya ang kwintas na merong trabungko. Maging ang tirador ay sinakbit niya sa kanyang leeg. Bitbit niya rin ng sandaling yaon ang isang botelya na merong langis. Itinapat ni Rebecca ang botelya na may langis sa puno upang alamin kung may aswang talaga roon. Kumukulo ang langis. Ibig sabihin, may aswang talaga sa punong ito. Natutunan ni Rebecca ang pamamaraan na yun sa librong kanyang binasa. Alam kong may aswang dyan sa itaas ng puno. Lumabas ka ng pangit ka. Kung talagang matapang ka, magpakita ka sa akin. Ilabas mo yung bangis mo. Harapin mo ko. Tuwag! Nagtinginan ang mga tao kay Rebecca. Ang lahat ay namangha sa labis na katapangan ng bata. Kinuha ni Rebecca ang kanyang tirador at sinibad niya ang parte ng puno kung saan nakakubli ang aswang. Binalahan niya ang tirador ng bilog na bato at pagkatapos, malakas niya itong binanata. Dahil sigurado na siya na magagawa niyang patamaan ng aswang. Agad nitong binitiwan ang goma ng tirador. Pumaimbulog ang bato patungo sa mga nagsasalimbayang mga sanga at tagumpay na napatamaan ni Rebecca ang aswang. Naghiyawan ang mga tao nang makita nila na bumulusok ang aswang sa damuhan. Akma pa sana nilang uhulihin ang nilalang, subalit nakatakas na ito. Lumundang ito palayo sa maraming tao. Labis na kinilabutan at nataranta naman ang lahat ng nakasaksi sa nasabi ng eksena. Ang iba sa kanila ay nagpulasa na, habang ang iba naman ay nagtipon para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusisa. Sayang, hindi ko siya napuruhan. Ay, anong oras na nga pala? Kailangan ko nang makauwi ka agad. Gabi na. Ako, lagot ako kay lola nito. Mabilis na tumakbo si Rebecca pa uwi, pero bago ang lahat, ibinilik niya ang kanyang mga gamit sa loob ng kanyang bag upang hindi siya mapagalitan ng kanyang lola. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, ay kaagad siyang kinumpronta ng kanyang lola. Saan ka galing na bata ka? Hindi ba'y hanggang 4:00 lamang ang uwian ninyo? Lola, ang dami po kasing pinagawa sa amin ng teacher namin. Pinagtanim po nila kami dun sa hardin ng school. Tapos, ang dami rin pong nilinis sa paaralan. Di ko nga po alam kung estudyante ba kami o magsasaka o di kaya naman janitor. Isang sampiga ang natanggap ni Rebecca mula sa kanyang lola.
Wala kasing kaalam-alam si Rebecca na may nakapagsabi na kay Lola Placida patungkol doon sa aswang na nandoon sa puno ng balete. Hindi kita pinalaki para maging sinungaling. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo kanina? Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Sinuway mo na naman ang utos ko, Rebecca. Kailan mo ba ako pakikinggan? Pero Lola, wala naman po masama sa ginawa ko. Ginawa ko lang naman po yung tama para hindi na po mapahamak yung iba. Sabihin na nating walang masama sa ginawa mo. Pero paano kung nabaliktad ang sitwasyon? Paano kung ikaw naman ang naisa ng aswang? Lola, ikaw na po mismo ang nagsabi sa akin na ang pagiging albularyo ay tungkol sa paggawa ng tama sa ikabubuti ng mga kabaryo natin. Pero bakit sa ginagawa ninyo? Bakit parang ako at sarili mo lang ang pinoprotektahan mo? Makasarili ka, Lola. Sariling kapakanan mo lang po ang iniisip mo. Tigil-pigilan mo yung pananalita mo, Rebecca. Nag-iingat lang ako. Gusto ko lang makasigurado na palagi kang ligtas. Hindi biro ang mawala ng mahal sa buhay. Hindi lang ako 1 beses o 2 beses na nawala ng mahal sa buhay. Kung hindi ay 3. 3 beses akong iniwan ng mga taong nakasanayang kong kasama sa araw-araw. Tumatanda na ako, Apo. Ayokong dumating sa punto na maiwan akong mag-isa. Takot akong maiwan na mag-isa. Ikaw na lang ang pamilya ko. Nakita ng matanda ang goma ng tirador na nakalabas ng konde sa bag ni Rebecca. Ano yan? Ano to? Kaagad na hinablot ng matanda ang tirador at laking gulat nito nang malamang yun ang tirador na gamit ng kanyang asawa. Sa lolo mo ito, hindi ba? Huwag mong sabihin pinakialaman mo ang baul niya. Ikaw talaga, Rebecca. Ang kulit-kulit mong bata ka. Hinablot ng matanda ang bag ng kanyang apo. Nang buksan niya ang bag, doon tumambad sa kanya ang mga gamit noon ng kanyang asawa. Patawad po, Lola. Hindi ko po kasi napigilan ng sarili ko na pakialaman yung mga gamit ni Lolo. Gusto ko po kasi talagang maging isang mahusay na albularyo. Gusto ko pong maging manggagamot at tagapagtanggol ng mga tao. Gusto ko po kayong gayahin, Lola. Katakot-takot na sermon pang muli ang inabot ni Rebecca sa kanyang lola. Kinuha ni Lola Placida ang lahat ng gamit at ibinalik niya iyon sa baul. Pagkatapos noon, pinagplanuhan niyang ilibing ang baul. Mapapahama ka lang kung pakikialaman mo pa ang mga gamit ng lolo mo. Hindi ito makakatulong sa'yo. Malalagay ka sa alanganin. Maniwala ka sa akin, Apo. Problema lang ang maidudulot nito sa'yo. Lola, ano pong gagawin mo sa baul ni Lolo? Saan mo po yun dadalhin? Ililibing ko na ito ron sa gitna ng gubat. Dito ka lang sa bahay. Huwag mo kong susundan, Rebecca. Sayang naman po, Lola. Huwag mo na pong ilibing yung mga gamit ni Lolo. Akin na lang po yan. Diyan ka lang. Subukan mo lang na huwag sumunod sa akin. Malilintikan ka talagang bata ka. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang paglalakad patungo sa kagubatan habang si Rebecca naman ay naiwan sa loob ng bahay. Naruroon siya sa may pintuan, malungkot na tinatanaw ang pumapalayo niyang lola. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh. Bakit kasi takot na takot lagi si Lola na mapahamak ako? Sana matanda na lang din ako. Eh di sana, hindi niya ako pipigilan na maging isang ganap na albularyo. Sana malaya na ako ngayon na gawin yung mga bagay na gusto ko.
Isang umaga, habang mag-isang naglalakad si Rebecca papasok ng eskwelahan, may nakita siyang itim na pusa na lumihis sa kanyang unahan. Tumawid ang pusang itim patungo sa gubat. Pusang itim? Nararamdaman kong isang aswang yun. Nagaan yung pusa lang. Dahil umaga na. Nabasa ko yun sa libro ni Lolo. Kayang gayahin ng mga aswang ang mga hayop. Sinundan ni Rebecca ang pusang itim na sumuot sa gubat. Sinuong ni Rebecca ang gubat. Nasaan na kaya yun? Hinanap niya ang pusa hanggang sa nakita niya itong naruroon sa di kalayuan. May kinakalkal ito mula sa kumpul ng mga tuyong dahon. Nandiyan ka lang pala ha? Hindi mo ako matatakasan. Inihanda ni Rebecca ang kanyang bag. Binuka niya ito at unti-unti siyang naglangad papalapit sa pusa. Dahan-dahan lamang ang kanyang bawat paghakbang upang hindi siya mapansin ng pusa. Nang matansya niya ang layo ng pusa, agad niya itong hinuli gamit ang bag. Huli ka! Akala mo ha? Akala mo matatakasin mo ko? Hindi mo ko matatakasin na aswang ka. Hindi ka na makapambibiktima pa ng mga tao dito sa Sitio Pangil. Mahigpit na tinalian ni Rebecca ang bag upang hindi makawala ang itim na pusa. Pagkatapos niyon, saka siya nagmamadaling tumungo sa paaralan. Huwag kang gagawa ng ingay ron sa school ha. Kung gagawa ka ng ingay, lalagyan ko ng asin at bawang ang loob ng bag ko. Sakto, asin pa naman ang ulam ko ngayon. Nang marating ni Rebecca ang paaralan, agad siyang sinalubong ng grupo ng mga estudyante. Itinulak siya ng mga ito at tinukso. Hoy bata! Hindi ba ikaw yung tumira doon sa aswang dati? Ang pagkakaalam namin, apo ka ni Tandang Placeda, yung mangkukulam. Ay hindi, aswang pala! Aswang ang lola mo! Hindi aswang ang lola ko. Isa siyang alpularia. Aswang siya! Aswang ang lola mo! Aswang! Huwag mo sana itatanggi! Apo ka ng aswang! Pinagtawanan si Rebecca ng mga bata at pagkatapos ay hinablot nila ang bag ni Rebecca. Wag! Delikado yan. Huwag niyong pakialaman yan. Bakit? Ha? Bakit? Bawal ba? Dahil ba may hilaw na karne dito? Siguro may baong ka rito ng puso ng tao, no? Tinanggal ng batang lalaki ang tali sa bag. Pagkatapos ay tumawa ito matapos siyang makita ang isang pusang itim. May pusa? Ano gagawin mo rito sa pusa? Siguro kakainin mo to, no? Aswang ka talaga! May lahi talaga kayong aswang! Hindi nga ako aswang. Hindi kami aswang ni Lola. Siraduhan mo na yung bag ko. Huwag mong pakawalan yung pusa. Aswang yan. Kapag pinakawalan mo yan, makapampipiktima na naman yan ng tao. Muling nagtawanan ang mga bata dahil sa sinabi ni Rebecca. Ano pinagsasabi mo? Paano naman magkakaroon ng aswang ngayon? Ang liwanag ng paligid. Takot kaya ang aswang sa araw. Biglang tumalon ang pusa palabas ng bag. Lumundag ito patungo sa mukha ng batang lalaki. Dahil doon, nakalmot ng pusa ang mukha ng batang lalaki. Mula sa magkabilang pisngi, paibaba sa liig, sa dibdib, sa tiyan, at paibaba sa paanan ng batang lalaki. Nasira ang uniforme niya dahil sa kuko ng pusa. Naalarma ang mga guro dahil sa narinig nilang sigaw ng batang lalaki. Sandali nilang sinuri ang kalagayan ng bata. Nang matiyak nila ang kaligtasan nito, saka lamang sila napabaling kay Rebecca. Sinabihan nila ito na huwag magdadala ng alagang pusa o anumang alagang hayop sa loob ng paaralan. Teacher, hindi ko naman po kasi alaga yung pusang yun. Aswang po yung pusang yun. Hinuli ko lang po para hindi na makapambiktima.
Ay naku, Rebecca. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong ibintang sa pusang yon ang tunay na katauhan ng lola mo. Hindi mo kami basta-basta malilin lang dito. Ano po bang ibig niyong sabihin, teacher? O ano, ha? Magtatanga-tangahan pa ba kayo rito? Hindi niyo ba naririnig ang mga pinagsasasabi nila tungkol sa inyo? Ha? Nasawang ang lola mo. Ha? Hindi ba totoo naman? Wala pong katotohanan yan. Hindi po aswang si Lola. Isa po siyang normal na albularya. Wala po siyang ginagawang masama. Walang naniniwala sa mga sinasabi ni Rebecca. Ang iba sa kanila ay nagtatawanan pa, habang ang iba ay nagsisimula na rin sa kanilang pagbubulong-bulungan. Wala nang nagawa pa ang bata, kundi ang manahimik na lamang. Kaya malungkot niyang tinahak ang kanyang silid-aralan. Sumapit na lamang ang hapon at umuwi si Rebecca na dismayado. Nang sumunod na araw ay nagulantang ang buong baryo matapos umalingaw-ngaw ang isang balita patungkol sa natagpuang bangkay ng isang guro. Natagpuan mismo ang bangkay sa loob ng paaralan. Agad na kinansila ang klase sa Sitio Pangil. Gayunpaman, maraming tao ang nagtungo sa paaralan upang tingnan ang bangkay ng guro. Maging si Lola Placida at si Rebecca ay nagtungo rin doon. Hindi tao ang pumatay sa kanya. Ang dami niyang kalmot sa katawan. Hindi ordinaryo ang mga bakas at kagat sa katawan ng biktima. Sabi ko na nga ba, may mabibiktima na naman yung aswang, Lola. Aswang po yung pumatay sa biktima. Wala po ang puso nito at ibang lamang loob. Nabasa ko na po ito sa libro ni Lolo na paboritong kainin ng mga aswang yung mga lamang loob ng tao. Mabuti pang umuwi na lang tayo. Mamaya na po. May titingnan lang po ako, Lola. Sinundan ni Rebecca ang isang pamilyar na babae na may kahina-hinalang galaw. Naramdaman niyang aswang ang babaeng yun. Pakiwari niya, yun ang pumatay sa biktima. Rebecca, saan ka na naman pupunta? Hindi napigilan ni Lola Placida si Rebecca. Sumiksi kasi ang bata sa maraming tao. Ali, hindi mo ko. May tatanong lang po ako. Ang estrangherang sinundan ni Rebecca ay mabilis na naglakad dahil natunugan ito ang paglapit ng bata. Sumiksik din ito ng sumiksik sa maraming tao hanggang sa hindi na mahagilap ng batang si Rebecca. Nasaan na kaya yun? Aswang nga siguro siya. Aswang ang pamilyar na babaeng yun. Kung hindi siya aswang, bakit niya ako tinakasan? Hahanapin pa sana ni Rebecca ang babae, ngunit naramdaman na lamang niya ang paghawak ng kanyang Lola Placida sa kanyang braso. Kung saan-saan ka na naman sumusuot. Ang likot mo talagang bata. Hindi ka mapirme. Ang sabi ko sa'yo, umuwi na tayo. Bigong napasunod na lamang ang bata ng kanyang lola habang naglalakad sila pauwi sa kanilang bahay. Muli namang nagpakita sa kanila ang pusang itim sa daan. Lumihis naman patungo sa gubat, kaparehong lugar kung saan nakita ni Rebecca ang pusa dati. Agad na kumala si Rebecca sa pagkakahawak sa kanyang lola. Hinablot niya ang bayong na dala ng matanda, saka siya tumakbo patungo sa gubat kung saan sumuot ang pusang itim. Ay, naku ka talaga bata ka, oo. Ano na naman gagawin mo? Sumilip-silip ang matanda sa kanyang apo na sumuot sa gubat. Maya-maya lamang, bumalik na si Rebecca. Bit-bit ang bayong na meron ng laman. Lola, nahuli ko po uli yung aswang. Eto po yung pusang lumihis kanina. Sigurado po ako na ito yung pumatay dun sa teacher. Malakas yung kutob ko, Lola. Aswang po ang pusang ito. Pabihira ka. Parehong
pareho kayo ng lolo mo. Ganyan din siya kung mag-isip. Pero yung nahuli niyang itim na baboy noon, hindi isang aswang. Ordinaryong baboy lamang. Kaya nakakatiyak akong nagkakamali ka lang din ng akala. Mabuti pang pakawalan mo na lang yung pusang yan, Rebecca. Lola, malakas po talaga ang kutob ko. Aswang po ang pusang ito. Hindi ko po ito pakakawalan para wala na pong mapahamak na tao. Walang nagawa si Lola Placida kung hindi hayaan na lamang si Rebecca sa mga ginagawa nito. Pinayagan niya ang apo na dalhin ang pusa sa kanilang bahay. Pagkarating nila sa kanilang bahay, agad na inilipat ni Rebecca ang pusa sa kulungan ng ibon. Pinalibutan ni Rebecca ng asin at dinikdik na bawang ang palibot ng kulungan. Sigurado ka ba talagang aswang yan? Hindi ko kasi nararamdaman na aswang ang pusang yon. Malakas, Lola, ang pakiramdam ko. Kung nagagawa kang lituhin ng mga nilalang na ito, pues ako hindi. Alam ko pong aswang ang nilalang na ito, Lola. Hindi po ako nito malilinlang. Kinahapunan, nagkatay ng manok si Lola Placida ng mga sandaling yun. Nasa gitna ng rektangulong mesa ang nakakulong na pusa. Habang pinatutulot na sinasahod ng matanda ang dugo ng ginigilitang manok, nagpupumiglas ang pusang itim. Hindi ito mapakali na parabang gusto nitong lantakan ang dugo ng manok na nasa mangkok. Sinasabi ko na nga ba? Aswang talagang pusa niya, Lola. Natatakam po sa dugo ang mga aswang. Nabasa ko rin po yun sa itim na libro ni Lolo. Lahat po ng simbolismo na magpapatunay na aswang ang isang hayop, nakikita ko po sa pusang yan. Huwag na po nating pakawalan ng pusa, Lola. Ayoko pong may mabiktima na naman ang nilalang na yun. Baka kung magkataon, tayong dalawa naman ang sunod na pipiktimahin yan. Ganyan din ang sinabi sa akin ng lolo mo noon. Ay huwag kang mag-aksaya ng oras sa ligaw na pusang yan. Makabubuting pakawalan na lang natin yan. Lola, hindi po talaga pwede. Aswang nga po ang pusang ito. Maniwala po kayo sa akin. Bakit hindi nyo kasi suriing maiki? Hindi ko pag-aaksayahan ng oras sa bagay na yan. Tabang hinala ka lang, Rebecca. Siguro'y natutuliro ka lang dahil sa kagustuhan mong maging isang ganap na albularya. Hanggat hindi ko nakikitang nag-iiba ng anyo yung pusang yan, abay hindi ako maniniwala. Kung hindi niyo po kasi inilibing yung baon ni Lolo, eh di sana nalaman na po natin kung aswang ba talaga ang pusang ito. May gamit po si Lolo, isang botelyang may langis. Kumukulo po yun, Lola, kapag may aswang po sa paligid. Ay nako, puro ka na lang lolo. Palagi mong bukang bibig ang baon niya at ang mga kagamitan niya. Maigi pang tulungan mo na lang akong magluto rito. Nang lumukob na ang dilim, agad ring nagbago ang pakiramdam ni Rebecca sa paligid. Maging si Lola Placida ay nakaramdam na rin itong may masamang elementong umaali-aligid sa kanilang bahay. Nakarinig sila ng kaluskus sa paligid. May nakakikilabot ding hango sa labas. Mga tunog ng mabibigat na yabag na kahalintulad ng sa aswang. Simula ng pakialaman mo ang gamit ng lolo mo, hindi na tayo nilubayan ng masasamang espiritu. Tingnan mo na ang ginawa mo. Pakiramdaman mo ang paligid, ang enerhiya ng hangin. Naririyan na naman ang mga aswang sa labas. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko pinapakialaman ang gamit ng lolo mo. Alam mo bang dati ko pang gustong matutunan ng malawak na lihim na karunungan? Pero sa takot ko na baka pati ikaw ay mapahamak, hindi ko pinakialaman ang gamit ng lolo mo. Pero dahil dyan sa katigasan ng ulo mo, heto tayo ngayon, tinutugis ng aswang.
Hindi na po bago ang ganito rito sa Sitio Pangil, Lola. Kung hindi po tayo kikilos, hindi matatapos ang pambibiktima ng mga aswang. Wala na po akong pakialam kung mapahamak ako. Ang importante po, mabawasan yung mga salot dito sa lugar natin. Huwag mo po akong alalahanin, Lola. Kahit bata pa po ako, sisiw lang sa akin yung mga aswang na yan. Magtigil ka nga, Rebecca. Hindi ka pwedeng maging albularya. Kung ang lolo mo nga hindi nakaligtas sa mga aswang, ikaw pa kaya? Wala po akong balak na pantayan ng kakayahan ni Lolo. Ang balak ko lang po, higitan ng mga bagay na kinaya ni Lolo. Maaari nga pong magkadugo kami. Pero kaya ko pong higitan pa yung kaya niyang gawin para po sa katiwasayan ng Sitio Pangil. Natigilan na lamang ang matanda, kasunod niyon ang nagsagit-sitang mga yero sa kanilang bubong. Paulit-ulit kasing kinakalmot ng aswang ang bubungan. Naghahanap rin ito ng tamang butas na pwede nitong lusutan papasok sa loob ng bahay. Ano nang nangyayari sa pusang yan? Bakit siya nagwawala? Laog siguro yung hayop na yan. Lola, aswang din ang pusang yan. Gusto siguro niya magpalit ng anyo, pero hindi niya magawa dahil masikip po yung kulungan. Kung hindi po ako nagkakamali, magkakilala po siguro yung aswang na nasa bubong natin. Pati na rin po yung itim na pusang yan. Sa kanilang pag-uusap ay biglang nabutas ang bubong at sumilay roon ang mahabang kuko ng aswang. Kumuha naman si Lola Placida ng sundang, isang uri ng itak na may kahabaan kumpara sa ordinaryong mga itak. Sige, pumasok kayo rito sa loob nang makita niyo ang hinahanap niyo! Buong tapang na iwinasiwas ng matanda ang kanyang itaka na sinusundot-sundot pa niya ang aswang sa bubong. Kalaunan, lumaki ng lumaki ang butas. Malapit na siyang magkasya sa butas ng bubong. Konti na lang. Makakapasok na siya, Rebecca. Tumakbo ka na sa loob ng kwarto. Imbis na tumakbo patungo sa kwarto ay lumabas si Rebecca patungo sa kusina. Kumuha siya ng basahan at mga butil ng bawang. Hinimay-himay niya ang bawang at inilagay niya sa kanyang bulsa. Naghanap din siya ng goma na maaari niyang gamitin sa paggawa ng tirador. Sa kabilang banda, tuluyan ang nakapasok ang nilalang sa loob ng kanilang bahay. Matapang naman itong hinarap ni Lola Placida. Pagsisisihan mong lumabas ka pa ng iyong lungga! Papatayin kita! Mabalasik lamang na nakatingin ng aswang sa matanda. Nanggagalaiti ang mga ngipin nito na tila ba naisunggaban si Lola Placida. Ngunit hindi naman nababakasan ng pagkatakot ang mukha ng matandang manggagamot. Tila ba pursigido itong talunin ang katunggaliang aswang. Sa tuwing nagtatanggang sumunod ang aswang, agad namang iwinasiwas ni Lola Placida ang kanyang mahabang sundang. Nagawa niyang daplisan ang nilalang sa tiyan. Humahangos ang nilalang na mas lalo nitong ikinagalit sa matanda. Pasimpleng humakbang si Lola Placida patungo sa kanilang maliit na altar. Kukunin niya sana ang itim niyang krus, subalit hindi niya na nagawa. Bigla na kasi siyang sinakman ng aswang sa paa at ibinalibag sa dingding. Sa lakas ng pagkakahagis ng aswang, nakaramdam ng panghihina ang matanda. Dumugo rin ang ilong nito dahil sa mga pangyayari. Mabagsik na dumais ang mabalahibo at itim na nilalang sa nanghihinang matanda. Pero napahinto ito dahil kay Rebecca. Hoy! Pangit! Ako ang harapin mo! Dahang-dahang umarap ang aswang sa direksyon ni Rebecca. Doon na kumpirma ni Rebecca na ang aswang na yun ay ang aswang na nakita niya noon
at tinirador niya sa puno ng balete. Ikaw na naman? Kumusta ka na? Namiss mo ba ako? Dahil sa pang-iinis ni Rebecca, humangos ang nilalang ng malakas. Ang ilang laway nito ay tumalsik sa sahig. Yun na ba yun? Natakot ako sa sobrang pangit mo. Ngayon, ako naman. Binanat ni Rebecca ang kanyang tirador na yari sa panggatong, basahan at goma na galing sa walis tingting. Binalahan niya ito ng piraso ng bawang na nasa kanyang bulsa. Walang pag-aalilangang itinuntok niya sa aswang. Oh, eto para sa'yo. Naglaro ang piraso ng bawang sa ere, papunta sa direksyon ng aswang. Sa galing ni Rebecca sa pag-aasinta, tinamaan niya ang kaliwang mata ng aswang. Napaluhod ang nilalang. Napahalik ito sa sahig, kasabay ng walang hanggang pag-angil nito. Ano? Masarap ba? Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakakain ni Lola ng adobo. Oh, eto, isa pang bawang para maging malasa. Muling tinamaan ang aswang sa kabila nitong mata. Mas lalo pang humangos ang aswang at napakamot sa mga mata nito. Ayan! Sa wari ko malasa nga. Bumalik si Rebecca sa kusina at kumuha siya ng isang nagbabagang panggatong. Pagkatapos niyon, walang pag-aatubili siyang tumakbo patungo sa aswang at sinalaksak niya sa bunganga ng nilalang ang nagbabagang kahoy. Lumundag-lundag ang nilalang at paikot-ikot itong napakamot sa magkabilang mata. Dahil doon, sumuray-suray ang aswang patungo sa kusina at napasubsob ang mukha nito sa kawali na may karni ng manok. Agad namang nilapitan ni Rebecca ang kanyang lola upang kumustahin ang lagay niyon. Nang malaman niyang ayos lang ang kanyang lola, muli niyang binalikan ang aswang. Nasaan na yun? Sayang, natakasin pa ako. Tanging nakabukas na bintana lamang ang naabutan ni Rebecca sa kusina. Pahiwatig lamang na nakatakas na ang aswang. Nang tingnan ng bata ang kawali sa kusina, wala na ang ulam nilang manok. Lintik naman talagang aswang na yan. Malapit ko na ngang mapatay. Matakaw pa rin. Dinala pa talaga yung ulam namin. Naku naman talagang buhay to, oo. Napailing na lamang si Rebecca habang sinasaraduhan niya ang bintana. Hoy, pusa! Kilala mo ba yung aswang na yun? Ang takaw niya. Imbis na ikaw yung dalhin niya paalis, inunan niya pa yung manok. Napangiti na lamang si Rebecca at tinulungan niyang bumangon ang kanyang lola. Maya-maya pa nakita niyang sugatan ang paa ng kanyang lola. Lola, wag na po muna kayong gumalaw ng gumalaw. Tatalian ko lang po ang itaas ng sugat mo. Aray ko naman, apo. Dahan-dahanin mo lang. Masyadong mahapdi. Ay, makita ko lang talaga ulit ang aswang na yon. Hindi lang sugat ang aabutin niya sa akin. Mukhang malalim po ang kagat ng aswang sa binti mo po, Lola. Kailangan ko pong kumuha ng halamang gamot sa labas. Diyan lang po kayo saglit lang po ako. Matapos na makakuha ng halamang gamot sa bakuran, agad na dinikdik ni Rebecca ang halaman. Pagkatapos ay inalayan niya ito ng dasal na natutunan niya sa nabasa niyang libro. Agad niyang itinapal sa sugat ng kanyang lola ang halaman. Apo, nahihilo ako. Napasama yata ang bagsak ko kanina. Kailangan ko munang magpahinga. Hinaplos-haplos ni Rebecca ang ulo ng kanyang lola. Hinilot-hilot niya iyon. Ilang minuto lamang ang lumipas. Bigla nang gumaling ang matanda.
Hindi makapaniwala ang matanda sa pambihirang kakayanan ng kanyang apo. Hindi niya akalain na mas mahusay pa pala sa kanya si Rebecca pagdating sa panggagamot at pakikipaglaban sa aswang. Doon ay nag-umpisa na ang pagtitiwala niya sa kanyang apo. Apo, may potensyal ka sa pagiging isang mahusay na albularyo. Pasensya ka na kung hindi agad ako nagtiwala sa iyo. Natatakot lang kasi ako na matulad ka sa sinapit ng lolo mo. Pero hayaan mo, bukas na bukas, ipagkakatiwala ko na sa iyo ang naiwang baon ng lolo mo. Patawarin mo ko sa aking mga ginawang pamimigil. Simula ngayon, hahayaan na kitang sundin ang nilalaman ng puso mo. Pahihintulutan kitang maging isang ganap na albularyo. Hala Lola, talaga po? Yehey! Dahil po sa basbas mo Lola, ako na po yung pinakamasayang bata sa mundo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinibigay niyo po sa akin. Magiging katuwang mo po ako sa panggagamot Lola. Agad na niyakap ni Rebecca ang kanyang lola dahil sa tuwa. Inalalayan niya rin ang kanyang lola papunta sa kwarto upang doon ay makapagpahinga na rin ito. Pagkatapos niyon ay muling binisita ni Rebecca ang pusa at dinagdagan niya pa ng asin at bawang sa palibot ng kulungan nito. Akala mo siguro makakatakas ka no? Pasensya ka na. Dahil mas lalo lamang magkakagulo rito sa Sitio Pangil kung pakakawalan pa kita. Sa ngayon, magiging alaga na muna kita. Sa ayaw mo man o sa hindi, magiging pusa ka muna. Kinaumagahan, humanap sila na magkukumpuni sa kanilang nabutas na bubungan sa awa ng Diyos. At may ilan pa ring mga nagtitiwala sa kanila sa kanilang panggagamot, kaya kahit paano, nahingian pa rin nila ito ng tulong. Sa araw rin na yun, nagpa siyang magtungo sa gubat ang batang si Rebecca. Hindi siya sinamahan ng kanyang lola dahil nahihirapan pa iyon na maglakad. Malalim kasi ang sugat na dulot ng kagat ng aswang sa binti ng matanda. Pero bago iyon, tiningnan muna ni Rebecca ang pusa sa kulungan nito. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita sapagkat wala na ang pusa sa kulungan. Itim na ibon? Aswang ka nga! Paano mo nagawang maging isang itim na ibon? Lola! Aswang po yung pusang nahuli ko! Tingnan mo po oh! Itim na ibon na po yung nasa kulungan! Dinala ni Rebecca ang kulungan sa kwarto kung saan nakahiga ang matandang hindi makalakad. Totoo nga, aswang nga ang nilalang na yan. Pero paano? O di ba po Lola? Sabi ko po sa iyo aswang po talaga siya. Pakibantayan mo na po ang ibon na ito Lola. Huwag mo pong hahayaan na makatakas ito Kukunin ko lang po ang baol sa gubat. Napagtanto na lamang ng kanyang lola. Hindi pa rin kasi ito makapaniwalang hindi man lang niya nagawang maramdaman kaagad ang bagay na yun. Gayunpaman ay sigurado na talaga siya na isa talaga itong aswang. Agad na nga nagtungo si Rebecca sa gubat. Sinunod niya ang sinabing lokasyon ng kanyang lola. Dala-dala niya ang pala at ang isang patik. Nagtungo siya sa gitna ng gubat at doon ay natagpuan niya ang gumpul ng mga dahon na napalilibutan ng mga nakayukong puno. Ay, teka, sandali nga. Bahagyang napakunot ng noon lamang ang bata. Waring malalim ang kanyang iniisip na may bagay siyang natuklasan. Dito ko nahuli yung pusa. Hala, tama. Siguro gusto niya ring hukayin yung baol. Siguro gusto nilang dispatchahin ang mga gamit ni Lolo upang wala na magmamana nito. Nang tuluyan ng makuha ni Rebecca ang baol, binuksan niya ito.
bahagyang lumiwanag ang laman ng baul dahil eksaktong nasa tapat ito ng katirikan ng araw. Itinali ni Rebecca ang itim na panyo sa kanyang ulo. Muli niyang isinuot ang kwintas ng may makinang na trabungko. Muli niyang isinukbit ang tirador sa kanyang liig. Gusto niya sanang kunin ang buntot ng pagi, pero hinayaan niya lang muna ito sa loob ng baul. Akma na sana siyang tatayo nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Hala, sandali nga. Ano kaya nangyayari? Tila ba nagkaroon ng pansamantalang bumawi sa lugar, ngunit kaagad ring itong nawala. Nagulantang na lamang si Rebecca nang makita niya ang tuwid na mga puno. Hindi nakayuko ang mga ito. Hindi maiwasan ni Rebecca na marahuyo dahil sa mga nangyari. Siguro nga'y nagpapaiwatig lamang iyon na siya ang tagapagmana ng kanyang lolo. Kaagad na kinaladkad ni Rebecca ang baul pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Rebecca palapit sa kanilang bahay, ay biglang kumulo ang langis na nasa botelya. Paiwatig lamang ito na may aswang sa loob ng kanilang bahay. Habang dumadais siya sa kanyang bahay, palakas ng palakas ang paggulo ng langis. Nang si Rebecca ay tuluyan ng makapasok, mas tumindi ang paggulo niyon. Mas lalo pang lumakas nang itapat ni Rebecca ang langis sa itim na ibon. Nang makita iyon ng kanyang lola, nakumpirma rin ito na tama nga ang hinala ng kanyang apo. Tama ka nga, Apo. Ang galing mo talaga. Ang bata-bata mo pa'y pero ang galing mo na bilang isang batang albularyo. Piruin mo, nadaig mo ako kaagad. Paano mo ba nagawa yun, Apo? Hindi ko nga rin po alam, Lola. Basta malakas lang po ang pakiramdam ko. Siya nga po pala, Lola. Papatayin po ba natin ang aswang na ito? Wag na muna. Mukhang may pakinabang pa siya sa atin. Kayo pong bahala, Lola. Ay, shit, mahihiga na muna ako rito ulit. Medyo masama rin kasi ang pakiramdam ko. Mukhang kailangan ko munang magpahinga. Gagamutin po kita, Lola. Hindi na, Apo. Pahinga lang naman ang kailangan ng katawan ko. Gusto ko lang naman na matulog. Magsisimula ng magtakip silim nang dumating ang dalawang mag-asawa. Manang Placida, tulungan mo po kami. Manganganak na ho ang asawa ko. Imbis na si Lola Placida ang lumabas ng pinto, si Rebecca ang lumabas para humarap sa kanila. Nasaan ang lola mo? Kailangan namin na magpapaanak sa asawa ko. Nagpapahinga po si Lola. Tuloy po kayo sa loob. Ako na lang po ang bahala sa kanya. Bakit? Ang lola mo ba? Medyo masama po kasi ang pakiramdam niya. Kaya natulog po muna siya. Ako na po muna ang tutulong sa inyo. Total, kaya ko naman po. Sigurado ka ba? Bakit? May alam ka ba sa pagiging partera o kumadrona? Hindi laro itong panganganak, ha? Hindi manika ang iluluwal ko. Tao ito. Alam ko naman po yun. Pero hindi po ako nagbibiro. Tumuloy na lang po kayo. Nagdadalawang isip man ay tumuloy na rin ang mag-asawa. Si Rebecca ang nagsilbing kumadrona at nagpresenta na magpaanak sa buntis. Sa pamumulso ng bata sa buntis ay napagtanto kaagad nito ang kanyang kalagayan. Sandali pa itong nakiramdam ng maigi at inulit ang kanyang ginagawang pagsusuri. Nang sigurado na siya, saka pa lamang siya bumaling sa mag-asawa bago nagwika. Hindi pa po siya manganganak. Mamayang gabi pa po o sa madaling araw pa po lalabas ang bata. Paano mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Pulsuhan lang naman ang asawa ko ang sinuri mo. Imposible naman yun. Kanina pong sumasakit yung tiyan ko. Nasaan ba kasi ang lola mo?
Baka manganak ako rito eh. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Tulog pa po siya eh. Saka mukhang hindi pa naman po pumuputok ang panubigan po ninyo, di ba? Hindi pa nga. Pero parang manganganak na kasi ako. Magtatanong pa sanang muli ang ginang nang tuluyan lang nagising ang matandang si Placida. Bagay na kaagad namang pinakiusapan ng mag-asawa upang ito ang tumingin sa nasabi ng buntis. Sinuri nga ng albularyang si Placida ang ginang katulad ng sinabi ng bata. Hindi pa ito ang mismong oras ng kanyang panganganak. Mabuti pa siguro ihintayin na lang natin ang oras ng iyong panganganak. Dumito na muna kayo at baka mamaya lang ay tuluyan ng maisilang ang bata. Hintayin na muna nating pumutok ang panubikan mo. Ang mabuti pa, Arnel, kunin mo muna sa bahay ninyo mga gamit nitong mag-ina mo. Sige ho, Manang Placida. Kalalabas pa lang ng bahay ng lalaki, ngunit bigla na lamang itong napakaripas pabalik matapos marinig ang matinding pagdaing ng kanyang asawa. Bigla na lang kasi itong namilipit sa matinding sakit. Aray ko! Aray! Hindi ko na kaya, Arnel. Manganganak na yata ako. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Tulungan mo ko. Habang patuloy sa pagdaing ang buntis, kaagad na napansin ng batang si Rebecca ang ibon na nasa kulungan nito. Tila ba nagwawala ito at nagpupumilit na kumawala sa kanyang kulungan. Akala mo sigurong asong ka. Basta ka nalang makakawala riyan. Alam ko na yung binabalak mo. Diyan ka lang ha. Tumigil ka riyan kung ayaw mong palikuan kita ng asin at bawang. Napabaling na muli ang bata sa buntis na ginang na noon ay pilit na kinakalma ng kanyang lola at ng asawa nito. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nahalata ng batang si Rebecca. Napansin niya kasing hindi normal ang ikinikilos ng buntis na ginang. Yun bang parang may namamarusa rito? Kaya naisip niyang baka kung may sinong gumagawa nito sa kanilang pasyente. Muli siyang napatitig sa ibon na nasa kulungan nito. Doon ay naalala niyang muli ang tungkol sa isa pang nakawalang aswang. Tama! Yung isa nga! Dali-daling nagtungo ng kwarto ang batang si Rebecca. Saka kinuha ang bote ng langis. Napansin niyang hindi pangkaraniwan ang nagiging pagkulo nito sapagkat dahil sa lakas nito ay kusa pang natanggal ang takip nito dahil sa malakas na pagtagas. Hudyat na mas pinalakas pa ang presensya ng aswang na nasa kanilang paligid. Pagkabalik niyang muli sa kanilang sala, napansin niyang nagawang mapatulog ng kanyang lola ang nasabing buntis. Gayunpaman, kaagad niyang isiniwalat ang kanyang natuklasan. Lola, maging alerto po kayo. May aswang po. Biglang nagulantang ang matandang albularya at ang lalaki dahil sa kanilang narinig. Ano'y ka mo, Rebecca? Mukhang bumalik pa po ulit yung aswang na sumalakay sa atin. Pero ngayon po, mukhang balak niyo pong biktimahin yung pasyente natin. Ay naku po, naloko na. Ay mabuti pa't kumilos na tayo. Kusa nang gumalaw ang maglola. Tila pareha silang alam ang kanilang mga gagawin. Samantalang ang lalaki naman ay takot na nakikiramdam na lamang sa buong paligid. Ilang sandali pa ay may narinig silang mahinang pag-angil sa labas ng kanilang bahay. Nasundan pa iyon ng pag-alulong ng mga aso sa buong paligid. Manang Placida, ano pong gagawin natin? May aswang po sa labas. Paano po ang mag-ina ko? Tulungan niyo po kami. Uminahon ka lang, Arnel. Kami nang bahala rito. Basta bantayan mong maigi ang asawa mo. Oo nga po,
Kami na pong bahala ni Lola. Base sa mga reaksyon ng pananalita ng maglola, nabatid kaagad ng lalaki na totoo ang kanilang mga sinasabi, kaya wala itong nagawa kundi ipagkatiwala na lamang sa kanila ang kaligtasan ng kanilang mag-ina. Matapos magsunog ng tela ng batang si Rebecca, kaagad nitong hinamon ang aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Abat, ang tapang mo talagang pangit ka. Sige, pumasok ka rito. Titiradurin talaga kita. Kasunod sa pagwika ng bata, ang malakas na pag-angil sa labas ng kanilang bahay. Mas lalo pang nagwala ang ibon na kanilang ikinulong sa kulungan. Waring gusto nitong kumawala. Makalipas ang ilang sandali, panandali ang kumalma ang kanilang sitwasyon. Kaya inisip nilang baka nagdadalawang isip lamang na sumalakay ang aswang. Manang Placida, wala na po ang aswang. Ligtas na po ba tayo? Sana nga, Arnel. Hindi po, Lola. Muling bumalik po sila. Lumalakas po ulit yung kulo ng langis. Anak ng putya talaga, oo. Abay, pinipikon talaga ako ng aswang na yan. Magpapatuloy pa sana sa pagsasalita ang matandang albularya. Ngunit pare-parehas na lamang silang natigilan matapos nilang marinig ang malakas na kalabog mula sa kusina ng kanilang bahay. Pareho silang napatayo at nagdikitan na lamang ang maglola dahil batid nilang tuluyan ang nakapasok ang aswang. Bagay na hindi nga sila nagkamali sapagkat buong tapang na humarap sa kanila ang isang kagimbal-gimbal na nilalang. Isang wangis ng taong nababalot ng kulay itim at makapal na balahibo ang buong katawan. Samantalang nagbabaga naman ang mga mata nito habang patuloy namang naglalaway ang kanyang malaking bibig na may matutulis na pangil. Bahagyang napaatras na lamang ang dalawa nang tunguhin ng aswang ang kulungan ng kanilang ibon. Lola, mukhang pakakawalan niyo po yung nahuli kong aswang. Ano pong gagawin natin? Hindi naman tumugon ang matanda sa kanyang apo. Sa halip, seryoso lamang itong nakatitig sa mga ikinikilos ng bagong dating na aswang. Ang lalaki namang si Arnel noon ay nangangatal na napapikit na lamang habang nagdarasal, bunsod ng sobrang takot. Gagamitin na sana ng batang si Rebecca ang kanyang tirador upang asintahin ang aswang, subalit kalmadong pinigilan lamang siya ng kanyang lola. Nang tuluyan ang makalapit sa kulungan ng bihag na ibon na aswang, ay biglang napangisi ang matandang albularya, bagay na naguluhan naman ang batang si Rebecca. Nagulat na lang ang bata nang hagisan ng maraming asin at bawang ng kanyang lola ang aswang. Sinadya pala nitong hindaying mabaroon ang aswang upang hindi na nito magawa pang makakilos habang ginagawa niya ang kanyang mga plano. Sa makatuwid, ginawang pain ng kanyang lola ang aswang na nag-anyong ibon, kaya hindi niya na ito binalak pang patahin. Kaagad namang matapos matuklasan na isa nga itong aswang. Sa kabutiang palad naman, matagumpainghang nasukol ng albularyang si Placida ang aswang, bagay na sinamantala naman ito upang daluhungin ang namimilipit sa sakit na aswang. Walang awa niya itong pinagtataga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Matapos iyon, saka pa lamang nito sinunod na patayin ang aswang na nasa kulungan. Natulala na lamang ang batang si Rebecca dahil sa ginawa ng kanyang lola. Hindi niya sugat akalain na haharapin niya at masasaksihan ang ganong kabrutal na tagpo sa pagitan ng kanyang lola at ng dalawang aswang.
Dahil na rin sa matinding eksena, natulala lamang ang lalaki. Lola, ligtas na po tayo? Nakatulala na lamang ang albularyang si Placida habang tinitingnan ang dugoang bangkay ng napatay niyang mga aswang. Kaya nag-aalalang napatanong sa kanya ang batang si Rebecca. Lola, ayos lang po ba kayo? Walang pasubali, bigla na lamang naglandas ng luha ang kanyang lola. Doon ay napagtanto kasi nitong sa wakas nagawa niyang maipaghiganti ang kanyang namayapang asawa. Sapagat ang napatay niya palang aswang ay ang aswang mismo na pumatay rin sa kanyang asawa. Pare-parehas na lamang silang nataranta sa muling pagdaing ng buntis na ginang na noon ay kagigising lamang. Kaya pansamantala muna nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa panganganak nito. Hanggang sa ligtas ngang naisilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Maraming salamat po, Manang Placida. Maraming salamat din sa iyo, bata. Utang namin ang aming buhay. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kahit may aswang, hindi niyo po kami nagawang pabayaan. Iniligtas niyo po kami ng anak namin. Salamat po talaga. Pagsapit ng umaga, napuno na nga ng mga taong bayan ang bahay na maglola. Sa kanilang pag-uusisa, natuklasan nilang lahat ang mga kaganapan. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang natuklasan at mga nadatnan. Sa kabila ng masakit na salitang ipinukul sa matandang si Placida, nanatili lamang itong matatag at ginawa ng mahusay ang kanyang tungkulin upang matugunan ang mga taong nangangailangan. Para sa kanya, mas mahalaga ang maglingkod kesa ang magdamdam at magtanim ng galit sa kapwa, hanggang sa dumating ang isang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Sapagkat ang mag-asawang iyon ay naging patunay sa matinding kabayanihan at kabutihan na ginawa ng maglola. Kaganapang mabilis na kumalat sa mga kalapit pang baryo. Buhat din noon ay nawala na ang pagbibintang ng mga tao na aswang daw ang matandang si Placida. Sa halip ay mas dumami pa ang mga taong naniniwala sa kanila. Bagay na sinamantala naman ng batang si Rebecca upang maipamalas din ang husay nito sa larangan ng panggagamot at pagiging albularya. Wakas. Wala po si Lola rito.